So, sa mga tao na nagsasabing kasalanan ko, ganun na tingin ko sa sarili ko. Kung ako yung namatay, ganun rin ba ang gagawin niyo kay Rico? Yun rin ba yung pagdadaanan niya? Kasi ayoko mapagdaanan niya yung pinagdaanan ko. Alam mo lahat ng tao na live-in kami naman ni Rico, di ba? So, ang nangyari was November 2001. Sa Ad Congress siya, pag-uwi niya, end of November, may nalaman ako. And naghiwalay kami. Pero we were still staying under the same roof. And ang usapan is January, move out. He was really sorry and he was asking pa na ayaw pa niya umalis. So, we're doing God to Believe no time na yon. So, parang sabi ko, sige, let's be professional, let's work. Pero hindi na tayo magkakabalikan. Kasi, hindi na ako magiging yung Claudine na gusto mo. Na Claudine na minahal. Ang tagal kong pinotektahan yung pangalan ni Rico. Pareho kaming may mali. Hindi ko lang talaga matanggap yung time na yun. Kung ano man yung nangyari during Ad Congress. Yun. And then, January, sabi ko, you have to leave. Kasi may sarili naman siyang condo with Bobby. Parang naglalag. Hanggang sa yung naging March na. Kasi sabi ko, wala nang balikan to. Yun na. Let's remain friends. Kasi, pag nakipag-break ka naman, hindi, ibig sabihin, hindi mo na mahal yung tao eh. Diba? Ang tagal, mag-move on ka, may process yan, diba? So, nung nangyari yung anniversary namin ng March 4, yun na yun, yung sinabi ko, di ba may usapan tayo? Hindi na talaga pwede. March 4 yun, umabot ng March 5, yung away namin, pero hindi totoo na sinaktan ako ni Rico o naging violent siya, or ano, yun ang gusto ko iklaro. Never. Hindi naman siya perfect, hindi ako perfect. Nagsigawan kami, pero hindi umabot sa nananakit, hindi siya ganyan. So, that really hurt me so much nung sinabi ng tao na, actually, kay Tito Ricky lumabas yun. Kinausap namin ng mga kapatid ko na, tanggalin mo yun kasi hindi totoo yan. Gentleman yun si Rico, sobra. And March 6 ang birthday ni Gretchen. March 8 ginawa yung party. Ngayon, ang nangyari is, March 8 was the victory party of God to Believe. Sabi ni ate ko, please come naman. Kahit napagod na ako. Pumunta ako sa birthday na ate ko. 6 na niligaw sa akin during that time na kami ni Rico. Hindi ko talaga pinapansin. Padala silang flowers, medyo actually nakakabastos on Rico's part and sa akin. Nabastosan ako for Rico's sake. So everyday magkasama kami, tapos nag-work ako, magpapadala si Raymart ng food. Ganyan. Tapos, syempre, gusto ko rin pakita kay Rico na totoo na talaga to. Ito, tignan mo mag-a-accept na ako ng mga manliligaw. Parang ganon. Kasi syempre, diba, hurt ako eh. Gusto ko pakita sa kanya, mag-move on na ako talaga. Ang last usapan namin was March 17, and then 24, and then the night na yun yung pinaka-nagsisisihan ko. The night na March 29, na madaling araw, tumatawag siya. I had 2 phones. Dati Nokia yon at Ericsson. Ang Ericsson meron pang-block. So, blinak ko yung number niya. So, parang sinabi nung sister niya, yung last call niya was sa sister niya at sa akin. Na hindi mo nasagot? 7 phone calls yun. Na hindi ko talaga sinagot. Alam mo ngayon, naisip ko, baka yun yung pinakamalaking karma ko. And it was the first time na nakita ko umiyak ang tatay ko. At doon ko rin nakita kung gaano ka-strong pala ang babae kaysa sa lalaki. Because magla-lunch dapat sina congressman, nagpadala ng food, ganyan. Sa bahay namin, andun si Raymart. Biglang lahat nawala. Yung mga bata nawala. Cellphone ko, hindi ko mahanap. So, hinahanap ko yung cellphone ko, umakyat ako. Kasalubong ko si Kuya Dennis. Iyak ng iyak. Tapos sabi ko, ano nangyayari? Tapos sabi ko, where's mom and dad? Sabi ko, kausapin ka daw ni daddy. Umakyat tayo. So, umakyat ako, pumunta ako doon, umupo ako sa may bed. Pumunta na si Marjorie nandun. Yung kuya ko si Mito nandun. Yung kuya ko si Jay nandun. Andun si Raymart, andun si congressman. Pagpasok ko, feeling ko, intervention. Feeling ko, tatanungin ako ng dad ko about yung ninabas ni Tito Ricky kung talagang sinaktan ako ni Rico. Pero ang point ko, parang, what's this? If you're gonna ask me about it, huwag naman sa hirapan ng ibang tao. Ginanon ko na yung dad ko. Hinawakan niya ako, both my hands sobrang tightly, and then he looked straight in my face and sabi niya sa akin, Din, you know that Rico is in Puerto Princesa, right? Yes, sabi ko. Pero gumagano na yung heart ko. This morning, tas nag-crack yung voice. They found him dead. Hindi pa niya natapos yung found him dead. Alam ko na. Nakutuban mo na. And alam mo, yung parang lumiit yung kwarto, parang dumilim. And then I started shouting, open the blinds, open the lights. And then umalis yung dad ko, umalis yung mga kuya ko. Hindi nila natiis. Ang natira si Marjorie at si mommy ko. So doon ko sinasabi yung strength ng babae talaga.
Kasi hindi kinaya ng mga kuya ko na makita. Hindi ako umiiyak noon eh. Nag-panic attack ako. First panic attack ko yun na matindi na. Sabi ng mom ko, all the blinds are open. So I ran down dun sa may give me my phone, give me my phone. Tapos, nag-agawan na kami na ate ko, ni Marjorie. Tapos nakita ko na first caller ko, si Tatay Dolphy, tapos si Ate V. And then, puro Tita Lulu, ganyan, Tita Mariol, Mr. M, lahat ng mga boss wala dito sa Pilipinas. So, tumawag ako kay Dominic, hindi sumasagot. Tumawag ako kay Guido, yung kasama nila, hindi sumasagot. Tumawag ako kay Jana, hindi sumasagot. Finally, tumawag ako kay na Geraldine, hindi rin sumasagot. Tumawag ako kay Marvin, akala ko kasama si Marvin. Sabi ko, where are you? Where are you? Sabi ko, where's Rico? Sabi ko, tell me, is he okay? Is he okay? Sabi niya, what's happening? Ano nangyayari, Clau? Sabi, bakit ka nagagalit? Ba't ka sumisigaw? Ganyan. Sabi ko, is it true? Sabi ko, is it true? Just tell me. Sabihin mo na sa akin, Marvin. Sabi ko. Sabi niya, ano ang sasabihin ko sa'yo? Nasaan ka? Sabi ko. Nasaan si Rico? Sabi ko, ganon. Ano sinasabi ng patay na? Ano? Patay na si Rico? Nagsisigaw naman si Marvin. So, binaba ko na nare-realize ko, hindi pala kasama si Marvin. Finally, tumawag na si Dominic sa akin. Sabi ko, where are you? At the hospital. So, may hope akong konti. Can I talk to the doctors, please? Clau, wala na. Hindi na pwede. Ilang beses na ni-revive. Try nyo lang ulit. Please. Sabi ko, pakausap mo lang. Try mo lang ulit. Sunog na. Hindi na pwede. Wala na. Doon na ako, biglang may nurse na sumaksak sa akin ng Valium. And dumiretso akong Bulacan sa Kalumpit sa rest house ni Kuya Dennis at ni Marjorie. Nag-aantay ng tawag. Till, I don't know what happened, tumawag daw si Geraldine kay Marjorie asking nasaan ako. Till I got the call from Bobby na sinabi na, it's better na you play for him alone. Ang masakit doon, Oj, sa pangyayaring yon was, diba, syempre, bawal ako, diba? Pumunta doon. Ang sinabi lang, ang Bakit ka hiningi nga lang, pala bawal pumunta doon? yun ang hindi ko alam. I was asking why. What did I do? Tapos sabi niya lang na parang kailangan yung suit ni Rico kunin sa condo. Sa condo nyo? And then sinabi niya, he booked her. Where are you? Sabi ko, where are you? Where will I go? Tapos sabi niya, parang, it's better na. Wag muna. Just pray for him alone na lang. So, yun, why? Tapos naririnig na ako ng ate ko. Kinuha niya na yung phone. Nagsisisigaw na yung ate ko. Si Marjorie. Why? Bakit ganyan? Kakausap ko lang sa kapatid na isa na sinabi na, where's Claudine? And ito, ano ba talaga? Ano ba ang decision? So, yung healing time namin ni Gerald, dun ko tinanong kung bakit rin. And yung time na parang kinukrucify at galit na galit yung mga tao sa akin at sinasabi na pinagpalit ko si Rico, alam ng Diyos, mawala na lahat ng mga taong mahal ko, pero never ko niloko si Rico. Ang question ko nga kung ako yung namatay, ganun rin ba ang gagawin niyo kay Rico? Yun rin ba yung pagdadaanan niya? Kasi ayoko mapagdaanan na yung pinagdaanan ko. I mean, ika-question din ba yung mga na sa kanya? Sa mga na-chismis sa kanya? Ipipilit ba na totoo yun? Diba? I mean, kung sa akin nangyari yun, baka mas grabe pa yung ginawa sa kanya. And that during the time na kinukrucify ako ng tao at sinasabi nila kasalanan ko, ang hindi alam ng tao, ako rin, sinisisi ko rin yung sarili ko. Na sana mas maging compassionate or understanding yung tao kasi kung pinapunish niyo ako, pinapunish ko rin yung sarili ko. Kung galit kayo sa akin, mas galit ako sa sarili ko. So, itong last na ni Rico, yun na yung sinabi ko na, okay, this is the last time I'm ever going to talk about him. But I will still celebrate. I will still celebrate him. I will still, of course, sa birthdays, sa death anniversary, sa lahat ng mga importanteng araw na dapat ako nandun. This is not going to stop me from going to visit him, to have that parang nagsa-start kami ni Tita Sita to have a nice relationship, you know, and isa pang gusto kong klaro, Tina is the youngest, okay, and Tina never got mad at me. She was, you know, so scared to go to Marjorie's house, knowing that andun si Marjorie, andun si Gretchen, andun lahat ng mga hindi pumunta na sa wake or pumunta na doon at may sarili kaming wake sa bahay. Pero yung sana malaman ng tao na dala-dala ko yun araw-araw, kung nandun ako, baka buhay pa siya. Alam mo yun? Pero may sinabi sa akin yung dad ko na tumatak sa akin na, don't you think na God didn't allow you to go there because what if you were there and you couldn't save him? What if pagising mo, katabi mo, malamig na bangkay, dinatrauma ka pa? You think Rico would want that? So, be more, sa sarili mo. Kasi I was so mad at myself. Matay si Rico na Friday, Monday, I was already taping.
And ginawa ni Direk Wen lahat para lang mapaiyak ako. Kasi galit na galit ako sa sarili ko. And the only time na umiiyak ako was when I had interviews about him. But other than that, pinipilit ako ng mga kapatid ko that it's okay to cry. And then yun, ayaw na nila ako bumalik ng LPL. So I stayed with Margie and Kuya Dennis na. So, yun yung pinagsisisihan ko. Baka kung nandun ako, baka nagawan ko ng paraan. Pero hindi rin ako doktor. Hindi rin ako Diyos. Tama rin yung dad ko sa part na yun. What if, baka nabaliw na ako kung hindi ko siya na-save. So, sa mga tao na nagsasabing kasalanan ko, ganun rin ang tingin ko sa sarili ko. So, sana, mas maging understanding kayo kahit konti. Dahil yung galit niyo sa akin noon, 1,000,000 times over ang galit ko sa sarili ko noong panahon na yun. And ito guys, I'm not using Rico when people say that I'm using him. No, I just want him to be remembered. He's already in God's hands, but he's always gonna be in my heart.